Yun nga po ang ano, sana po yung tinutukoy ko na yon na kaibigan ko, marinig niya ako at ako, pinatawad ko na po siya, hindi na ako nagtatanim ng sama ng loob kahit na ganun ang ginawa niya sa akin. Alam niya na yung pagmamahal na itinanim ko sa kanya, sana huwag niya nang gawin sa magiging kaibigan niya. Okay na ginawa niya sa akin yun. Sa kung sino man ang magiging kaibigan niya sa lokal na bago, huwag niya sanang gawin yun dahil naaawa rin ako sa kaluluwa niya. Hindi tamang paningin ng Diyos yung ginagawa niya na yun. Ang pag-ibig, inaalis nila. Yun ang unang-unang utos ng Diyos, pag-ibig. Huwag niya na sanang sa iba yun. Basta ang alam ko, napatawad ko na siya, minahal ko siya, nakamove on na rin naman ako, ipinapanalangin ko na sana kung paano ako naliwanagan yan, maliwanagan na rin sila. Hindi ko kayo niyayaya, pero ang hiling ko lang sa Diyos, ang panalangin ko, matauhan na rin sana kayo na mabuksan sa isipan ninyo yung mga nangyayari sa Exeter ngayon na hindi kami nagpakasama, hindi kami lumabas sa Diyos, lumabas kami sa sistema ng MCGI na puro kabulustugan. Tama po yun, hindi sa Diyos tayo tumalikod dahil alam ko, araw at gabi nananalangin ako sa Diyos. Bakit ko yung lalabanan? Correct. Kung nilalabanan ko ang Diyos, hindi ako tatawag sa Kanya. Hindi ka na po mananalangin. Hindi po ako mananalangin. Sa Kanya ako humihingi ng awa araw at gabi. Na, yun nga, yung dagdagan yung buhay ko dahil gusto ko pang makita ng matagal ang mga apo ko. Yung mga ganun, kanino ko hihingi ng awa? Di ba sa Diyos talaga? Oh. Amen. Hindi kay Daniel, yung sistema nga ni Daniel lang hindi nga tama. Bakit? Tapos sinabi nga nung mga naiwan sa lokal na lumaban na raw kami sa mga ngaral. Nako, mga ngaral ba yun? Ano po bang aral na iniaaral niya? Meron po ba tayong mababasa sa Biblia na mga ngaral na nagsabi, bubunutan niya ng ngipin yung kaaway niya? Babalatan niya ng buhay, isasawsaw niya sa patis. Na may alam ko ikaw tinutukoy nun eh. Opo, ako nga po yung tinutukoy niya. Kaya nga doon ka ba maniniwala sa ganung tao? Ipagpapalit mo ba yan sa Diyos? Correct. Inilabas ka na nga ng Diyos, inilabas ka na ng Diyos. Kaya nga po inaano ko sa mga kapatid na lumabas. Sana yung binigay na kalayaan sa atin, huwag natin gagamitin kasi yung binigay na gift sa atin to ng Diyos yung nakalaya tayo eh. Opo. Gift ng Diyos ito na huwag natin gamitin sa hindi magandang bagay na porket lumabas na tayo ganyan na yung gagawin, kung ano-ano na. Pwede naman tayong magsaya nang walang laban sa Diyos. Correct. Sabi po ni San Pablo yon, kayo'y tinawag sa kalayaan, wag lamang ninyong gagamitin ng kalayaan sa ikalalayo ng laman. Yan. Meron po akong anak hindi naging kaalib kahit minsan eh. Pero ang salita niya nung nalaman niyang kami lumabas na, yan nga ba ang sinasabi ko sa inyo eh. Wala akong relihiyon, sabi niya, pero lahat ng inuutos ng Diyos, yun na lang ang sinusunod ko na huwag kang gagawa ng masama sa mga kapwa mo, gumawa ka ng mabuti. Yung ba, hindi ba ako tinitingnan ng Diyos sa bagay na yun na ayokong magrelihiyon dahil alam po ang relihiyon lahat halos ngayon pera na lang. Correct. Kaya ako, ginagawa ko lang yung mabubuting gawa na inutos ng Diyos. Okay na yun sa Diyos. Hindi ko kailangang magrelihiyon. Kayo nagrelihiyon pa, yan ang napala ninyo. Sabi pa nga sa akin. Yan ang napala ninyo. Tsaka isa pa, sabi pa nung anak ko, kaya ayaw kong umanib sa inyo. Kasi sinasama ko po yung pagka may mga aralan sa doktrina. Opo. Sinasama ko siya, tapos akala ko naman nakikinig, nung pala nag-aaral lang siya kung ano mga aral, sabi niya. At ang isa pang ayoko sa inyo, sabi niya, Mami, hindi ko na yung identity ninyo, hindi ko na makita. Lahat kayo iisa mukha niyo, mga mukha kayong hilot. Iisa pang mukha niyo lahat. Kaya sabi ng ayoko pa din sa inyo. Iisa daw mukha namin. Ayun. Alam ko po, sisters, marami pong makikinabang sa video po na ito. Matauhan sila.
Opo, At magkakaroon ng lakas ng loob para makapag-decide na mag-exit. shout out po sa lahat ng mga closet. Sana po magliwanag na sa inyong kaisipan at sa inyong madilat na rin po yung mga mata nyo na tayo talagang nasa kulto na. Yun ang nilabasan namin, yung kulto, hindi po yung Diyos kami lumabas. Yung kulto po. Huwag niyo sabihin kami na akay ni Brad Badong, ngayon ko lang naman siya nakausap kung kailan exit na nga ako. Correct po. Nakakausap. Tinatanong ko pa nga sa mga kapatid na, yung Badong na yan, i-block na ninyo, sabi ng mga manggagawa. Sabi ko, ito sa mga kapatid, sino ba yung Badong? Hanapin mo sa sa YouTube, mag-search ka doon. Hindi nga po ako marunong magkalikot ng telepono. So, i-post mo na lang kaya sa akin para mapanood ko. Sabi ko, hindi ko kilala talaga yan. Yung mga CJ na yan, yung mga... Ngayon ko lang talaga nalaman na may mga ganyan na mga tao. Talagang nakatutok talaga yung mata ko dyan sa, sa hindi paglabas. Sa totoo lang. Lola Gets, meron pong dito, meron comment. Babasahin ko lang po ha. Apo. From po ito? From Australia. Sabi ni Sis Rowena Montio Robles, nakakatuwa po si Lola Gets. May konting katarayan at pagkakomedyante. Ay, ang tawag po sa akin, ang tawag nga po sa lugar namin nanay daw ako ng bakla Ayan na naman kayong nanay ng bakla. Kasi marami po kasi kung alagang bakla nung araw sa amin sa Tondo. Yung mga salita nila, di ba nakakatuwa yung mga salita nila, nahahawa ako. Kaya sabi nila, nanay daw ako ng bakla. Sa Brad Badong. Opo. Ako kasi, pag alam kong may katwiran ako, kahit nakatayin mo ko ng katayin, hanggat nakakapagsalita ako, sasabihin ko yung katwiran ko, maniwala ka't hindi. Basta gusto ko maiparating ko sa kinauukulan yung katwiran ko. Opo. Yung ganun para hindi yung, paano mo masasabing madidinig nila yung katwiran ko kung hindi mo isasabihin. Ay, ano po pala, Lola Gets, ano po ang inyong panawagan o mensahe sa mga KNP, kay Josel Malyari, Brad Rodel, sa lahat na po natin at mga manggagawa? Ang masasabi ko lang po dyan sa mga iyan, maawa po kayo sa kaluluwa ninyo. Mga kapatid na naging bahagi na rin ng buhay namin dito sa Amerika ng mga KNP na yan. Kahit na papano, minahal ko. Ay, hindi lang masasabing kahit papano, talagang minahal ko yung mga iyan. Yun nga pong asawa, nagkita kami nung last na punta niya rito. Sabi ko, ay sis, ako na-miss kita. Tagal na natin hindi nagkita. Talagang niyakap ko po yun. Sabi ko, na-miss ko siya. Alam mo, sinagot sa akin kung ano, alam mo yung kung sino yun. Alam mo, sinagot sa akin, parang hindi naman. Ay, naku. Yun ang sinagot mo naman sa akin, parang hindi naman. Parang hindi ko, ibig sabihin, parang hindi niya naramdaman yung pagkasalita ko na na-miss ko siya. Yung po bang mataba yun? Opo. Naku, bahala ng Diyos sa Saka, kanila. sabi pa niya sa akin, yun nga, huli na yung pagkikita, sabi, naku, para kang bata ka pa ano nga, matanda ka na nga, puro branded pa yan suot mo. Naku, wala akong binibili sa mga branded na sinusuot ko, puro bigay lang to ng manugang ko't anak ko. Sabi niya, paano, ang hilig-hilig mo sa brand, sabi ko, pasensya ka na nga, wala nga akong hilig sa branded. Kaya nakikita niya, puro branded. Just, wala akong, pati yung headband mo, sabi niya ganun, o Burberry pa, sabi niya ganun. Baka pati panty mo, sabi niya ganun, branded. Oo nga, sabi ko, Victoria's Secret lang. Ay, yabang ko. Hindi, sa totoo lang, hindi naman na nga ako bumibili. Binibigay lang to ng manugang ko't anak ko. Pakialam po ba nila, di ba? Yung mangangaral nila at sila nga mismo Biro mo, nagkaroon sila ng, ay naku, mahirap na lang magsalita. Biro mo yung mangangaral nila. Louis Vuitton. Ako, yung belt ko po, Louis Vuitton. Kasi bawal nga sa atin ang mga branded, ang mamahaling mga gamit kasi kailangan itulong mo na lang yun. Kaya si Brad Ace napagalitan niya dahil maluhuro si Brad Ace na manggagawa nung bumili ng
BMW nung araw pa yun, nung bagong ano pa lang kami rito, hindi pa kami masyadong matagal dito. Bumili siya nga ng BMW, sabi ba naman, inano siya, kinwestiyon siya raw, maluho raw na manggagawa. Ba't sa kanila pa pinababayaran yun? Pera naman po ni Brad Ace yun. Hindi po, tsaka yung manugang ko po, dealer ng kotse noon, time na yon. Oh, binigyan siya ng magandang deal sa mga naging kaibigan ko diyan sa loob na Sige palagay po. ko kahit na ibinlock nila ako, palagay ko madidinig nila to sa palagay ko may nanonood naman eh. Kahit i-block Opo, nila. meron pong nanonood sa sa YouTube channel. Yun nga, gusto ko lang siyang i-shout out. Alam Opo, niya sige po. na Pangalan. huwag na. So, sumasabat pa itong anak ko na bubusit. Binubuisit ako nitong anak ko, pa daw ayaw akong pangalanan. Hindi, ito alam niya kung sino siya. Gusto ko lang siyang i-shout out na siya talaga, Brad Badong, ito masasabi ko yung iniyakan ko dahil namuhunan ako ng pagmamahal. Pag-ibig talaga ang ibinigay ko, Brad Badong. Opo. Minahal ko siya bilang kapatid na tunay, bilang anak, dahil matanda naman ako sa kanya. Ang mga anak niya, tinuring kong mga apo. Mga dalagat binata naman to. Sabi ko, huwag niyo na akong tawagang sis. Tawag niyo na lang sa akin, Lola. Talagang pinamuhunan ko po ng pagmamahal, lahat na yata ng buhat ng pagkabata ko, na ikwento ko na sa kanya. Ganun din naman siya sa akin, nagkukwento rin siya kung ano yung pinanggalingan naming mga buhay nung bata pa kami. Paano kami hanggang ngayon, panahon na to, talagang ginagawa niya po akong yung pagkapapasok sa trabaho, tatawagan niya ako araw-araw kasi ang haba ng biyahe niya, 2 oras at kalahati daw ang biyahe niya. Para hindi siya naiinip, araw-araw niya akong tinatawagan. Para makakarating siya sa trabaho, kasama, nagkukwentuhan kami, makakarating siya ng walang inip. Hindi siya naiinip. Yun nga po yung sinabi ko sa inyo na pinamuhunan ko siya ng pag-ibig at pagmamahal. Nung nalaman niya nag-exit nga si Brad Ace, walang 24 oras. Brad Badong, walang 24 oras. Naiyak tuloy ako. Na ibinlock niya ang Abalos family. Sinabi niya roon sa isinumbong ni Brad Ace doon na gumagamit ng abuluyan na manggagawa na batisador. Doon niya pa sinabi, hindi pa sa akin mismo, doon niya pa sinabi na, oo nga po't nabalitaan mo na ba yung nangyari sa Abalos family? Ganun ang tanong sa kanya. Sabi niya, opo, pero po ako, kahit po kami magkakaibigan, mahalaga po sa akin ang iglesia. Ano na ituro ng iglesia ang pag-ibig sa iyo? Kung yun ang kakatwiranin mo, mahalaga sa kanya yung iglesia. Anong pag-ibig ang itinuro sa iyo samantalang tayo namuhunan tayo ng pagsasama sa mahabang panahon? Namuhunan tayo pareho mahaba. Walang 24 oras na balitaan mo lang na nag-exit itong anak ko at ako rin naman nagsabi sa kanya na umexit na nga yung anak ko, namumroblema ako. Sa bagay, hindi naman ako pinipigil. Pero namumroblema ako. Siyempre, mga anak ko yun. Ano kaya gagawin ko? Kinabukasan, binlock na kaming lahat. Wala na. Hanggang ngayon, di na kami nag-usap ni hindi niya inano yung paliwanag ko. Kung ano. Ang message ko sa kanya, sana maging yun ang message ko sa kanya. Sana sa ginawa niya na yun sa akin. Mamulat ang mata niya. So, sabat naman ang sabat tong anak ko. Natatawa. Ngayon, etong anak ko na to, na sabat sa akin, sinabihan siya mismo na, ikaw ba, hindi pa namumulat ang mata mo. Sabi sa kanya, kung kita-kita. Alam mo ba, sinabi ba naman, isinumbong siya sa manggagawa. Yun nga sinasabi ko sa imbutisador. Ang anak niya, sinabihan ako na hindi pa raw ba namumulat ang mata ko. Ba't niya isusumbong to? Hindi naman to aanib. Kaya nga po. Yun nga pong bautisador po na yun na sinasabi po ninyo, meron din pong anak na exiter, di po ba? Bakla. Yun, exiter. Bakit hindi nila pinabablock? Opo. Naglaladlad na yung gabi-gabi.
Mm. Oh, bakit hindi nila pinabablock yon? Eh, akong ayokong umalis, ang napilitan umalis. Sa totoo lang, masama talaga sa loob ko yung pagkalabas ko, ayokong umalis eh. Eh, sila nagpilit, eh, ano pa gagawin ko kaya? Ang Actually, sisters, gawa po ng Diyos yun sa inyo dahil sabi po ng Diyos kasi, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Kung ito nga talagang, po, kung Brad talagang Badong, ito, ingat binibig, ko na. Uy, Opo. hindi, ito po, Brad Badong, nung na-interrogate ako na yun sa Las Vegas, Opo. kumakain ako ngayon doon sa hotel at naiiyak ako yung nangyari ka ako sa aking kagabi. Parang hindi ko maubos maisip. Pero bigla ba naman, ewan ko ha, biglang pumasok sa isipan ko na pinaalis ako nito sa poder ng anak ko. Ibig sabihin, gusto niyang gibain yung family ko na magkakawatak-watak kami. Alam mo Opo. ba, biglang pumasok sa isipan ko, bro, na ang sabi niya, parang nagsalita yung Diyos sa isip ko na yung bang iglesia na yan na ipakikipaglaban mo, eh sinisira ang buong pamilya mo. Yun ang pumasok sa isipan ko. Eh kung yan ang iglesyang anibang ko pa at hindi ko lalayasan, Tama ano, po. doon ko Kasi naisip, ang Diyos po, doon po ako nagpasya na aalis na lang ako. Kasi biglang dumating sa isipan ko na yan ba yung pinakikipaglaban mong iglesia? Oh, parang tinanong ako sinisira. ng Diyos. Ganun. Opo, tama po yun. Kasi ang tunay na diwa o budhi ng Diyos, hindi po pagkakasira-sira ng pamilya, Oo, pagkakasira-sira ng gusto magkakaibigan. nga ng Diyos, mabuo kayo eh. Opo, Kahit nga hindi kayo magpamilya, gusto ng Diyos. Kaya nga ang aral ng Diyos eh, mga dalahan kayo sa isa't isa para walang makalabas. opo. At saka po, yung pong nakasulat sa Biblia na utos, sabi po, magdalahan kayo ng pasanin ng Ang isa't pasanin isa. na magtutulungan kayo para walang makalabas. Sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Wala pong ibang paraan upang matupad ang kautusan ni Kristo kung hindi natin dadalahin ang pasanin ng isa't isa. Kaya nga po, pero ngayon sabi naman sa akin is huwag mong masyadong dibdibin niya kasi alam niya nai-stress ako eh. Opo. Sabi kung yung si Kristo eh, itinakwil lang kanyang ng kanyang apostol. 'Di ba si Judas? Opo. Ikaw pa kaya ang hindi gawa ng ganyan ng kaibigan mo. Mm. Yun ang Pero panlaban natin, brother. naniniwala po ba kayo, sisters, na bukas makalawa matatauhan po yung inyong kaibigan? Kasi unang-una, sabi nyo nga po, namuhunan kayo ng pagmamahal. Pagka sinabi mong namuhunan ka ng pagmamahal, marami na pong nakapaloob doon. Marami po nakapaloob doon, hindi pagmamahal lang na sa bibig, sa Opo. labi, sa nguso. Hindi pagmamahal na sa nguso lang po, may kasamang gawain yun. Kaya nga po kayo naiiyak eh. Kaya Kasi nga po, kung hindi nyo naman po mahal yon, yung kapatid na yon na binabanggit ninyo, kinukwento po ninyo, hindi po kayo masasaktan. Anong pakialam ninyo? Kaya sino ba siya? Liliit po ba yung subo niya? Kung itatakwil niyo po siya, kaya lang naging bahagi na po siya ng buhay po ninyo. Ngayon, po, kapatid, yung anak niya, tinuring ko na talagang parang apo na problema. Pag may problema, tinutulungan ko sa problema. opo. Paano hindi sa kalooban ko yun walang 24 oras na itakwil ka sa ganun. Unawain na lang po muna natin sa ngayon kasi yun po yung utos po sa kanila. At alam nyo naman po, mahirap din para sa kalooban po nila. Alam ko kapatid, bukas makalawa mapapanood mo itong video na ito. Sana. Hindi pa nga po ipinag-uutos na i-block kami. Naka-block na kami sa kanya eh. Hindi pa ipinag-uutos kaya sabi nga nung isang kapatid, but kitang-kita sa lokal na kung paano kayo close. Bakit siya unahan kaysa sa amin? Opo. Kaysa sa amin na meron po kasi kung ibang kaibigan, hindi naman ako binablock hanggang tawag pa ng tawag sa akin. At sila yung nagsusumbok sa akin kung ano nangyayari sa lokal. Opo. Bakit yun? Hindi ko naman totoong naging kaibigan ng ganito katindi. Nagmamalasakit. Yun lang kasi po. Ang target po kasi nila, sisters, nakausapin ka agad yung pong mga malalapit
Nangyari rin po kasi sa akin yan. Yung malalapit sa akin, ganon. Opo, yung pong mga malalapit sa inyo, yung po yung una nilang pagdududahan. Pero kung marunong kang manindigan sa sarili mo, ikaw ba naman? Eh ano po ang pakialam ko kung lumabas po sila? Hindi naman po kami nag-aaway niyan. O, dapat ganun lang sinabi. At saka dapat po, kung ganun talaga hindi niya maiiwasan na hindi ako i-block, i-block niya ako. Dapat wala siyang comment. No comment kahit ano. Eh hindi ko. Kaya nga ako in-interrogate sa Las Vegas dahil siya yung nagsumbong. Sinumbong po kayo. Sinabi nga raw sa manggagawa na sinabi sa akin ng mga nang interrogate sa akin, sabi ganito, nga yung kaibigan ko nga daw na yun, kahit sa impyerno, sasama ka sa anak mo. Di ibig sabihin, pagdating ng panahon, hindi ka rin mananatili rito, sasama ka rin sa anak mo. O, sino ba namang matinong ina na nahihirapan yung kanyang anak, natatawa pa siya? Kaya nga, tsaka masama bang sabihin ko yung kahit sa impyerno, pag nandun yung anak ko, susundan ko siya ron. Gusto ko pareho kami kung saan siya nandun, pareho kami. Ganun ganun magmahal yung tunay na ina na nagmamahal. Kaya lang, ano ba sila doon? Apektado ba sila doon sa sinabi ko na yun? Anak ko yung ipinagmamalasakit ko. Kasi po, ako po nakukuha ko po yung punto ng sinabi nyo, kahit sa impyerno mapunta yung anak ko, sasamahan ko siya. Alam niyo po kasi sa kalooban nyo na hindi naman sa impyerno mapupunta yung anak nyo eh. Kaya nga, sila dahil mabuting tao yung anak nyo. Oh. Kaya nga, sabi nila, mai-impyerno yan si Brades. Kaya ang sagot ko, kahit ma-impyerno, susunod ako sa kanya, anak ko yun eh. Alam ko namang hindi sa impyerno papunta ang anak ko eh. Nasabi ko lang yun. Pero alam kong hindi sa impyerno pupunta anak ko dahil ang anak ko marunong sa Diyos, sumunod sa utos na Diyos. Ayun, lumitaw po, sisters, lumitaw doon sa sinasabi po nila. Kaya po ninyo nasabi, kahit sa impyerno mapunta anak nyo, susundan ko siya. Kasi sinabi nila, yung anak ninyong si Brad Ace, yung anak ninyong si Ace, mai-impyerno yan. Oo, ganon. Ayun. So, ayan mga kapatid, talagang hinahatulan po nila ang mga exeter na mai-impyerno. Kayo nga ang nagtayo ng nightclub. Ano bang ginagawa ni Soriano sa ilalim? Pagka nagpapaksa siya, ano ba yung nangyayari sa ilalim ng kanyang sa ilalim ng kanyang lamesa habang nagpapaksa? Anong hiwaga ang nangyayari? Tapos kami ngayon ang maiimpyerno. Anong hiwaga ang nangyayari sa Pegasus kay Daniel Rason? Alam po ba natin mga kapatid? Alam nga naman iinom ng gatas sa Pegasus si Daniel Rason. Unless otherwise, fresh milk yung kanyang iniinom na gatas sa Pegasus. Kaya nga po. At saka yun baka nga po fresh milk. Baka fresh milk nga yun. Ayun nga. Tapos kami ngayon ang lumalabas dahil sa maling sistema at pamumuno. Kami ngayon ang pagbibintangan ninyo, akusahan ninyo, kokondemn ninyo maimpyerno. Ay naku. Alam niyo po ba, sisters, ang sabi po ng ating pong pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, kung yan ang Diyos na sinasamba ng mga praile, itinatakwil ko ang Diyos na yan. Yun nga po. Kaya ngayon, ang tayong mga nag-exit, ang itinatakwil natin, yung Diyos ng MCGI. Correct. Yung itinatakwil natin, hindi yung Diyos na talagang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Hindi yun ang itinatakwil natin. Ang itinatakwil natin ay yung Diyos ng MCGI. Alam niyo naman, iba ang Diyos ng MCGI ngayon. Iba ang Diyos ng MCGI ngayon. Yung Diyos ng MCGI ngayon, konsentidor ng kasinungalingan. Sino po ba yung ama ng kasinungalingan? Sabi po ni Opo, sabi po ni San Juan yun sa 1:8:44, kayo'y sa inyong amang diablo, sapagkat ang inyong ama ay isang sinungaling. Lahat sila kasinungalingan, puro pagtatakip. Yun nga po ang isang gusto ko talaga na mapunto yung kaya ako nagsalita ngayon. Yung manggagawa na gumamit ng abulo yan, doon ako samang-sama ang loob ko talaga.
Yung gumamit ng abulo yan hanggang ngayon, kasunod-sunod ng nasa taas. Hindi man lang nasuspinde. Ngayon, mga kapatid, gusto kong idilat ninyo sa ang mga mata ninyo na ang abulo yan po, ginagamit niyang mag-asawa na yan sa Mediquida pagta-travel, kung saan-saan. Doon ginagamit ang abulo yan ninyo. Maawa po kayo sa inyong pamilya na nagtitiis, nakikihati pa sa isinusubo ng ninyo yung abuloy na ibinibigay ninyo, tapos nagpapasasa lang tong mga asong walang kabusugan na to. Patawarin ako ng Diyos kung hindi nyo nagugustuhan kung ano yung sinasabi ko, pero yun po yung totoo. Naaawa ako sa mga kapatid na patuloy na nag-aabuloy. Sabagay, hindi ko naman pera yung pera nila yun. Gusto ko lang silang mamulat na lang din. Correct. Tama po. At hindi po sila aware na yung po palang kanilang iniaabuloy ginagamit pang sarili. Samantalang yun eh, sabi ni Brad Ellie, doon ko natutunan yan, sagradong bagay ang abulo yan. Na huwag niyong pakikialaman. Actually, meron pong isang insidente noong umuwi ng Pilipinas, ito pong pamilya, Malyari. Ininterrogate po siya ni Daniel Rason. Yung abulo yan sa Amerika, wala nang nakakarating sa akin, sabi ni Daniel Rason. Nako. Nasa kamay na nila eh. Oo. Ngayon pala, kayo ang nagpapasasa, ha? Oh. Sila ano yan? nagpapasasa. Jose Malyari. Oh. Paano yan? Nako. Kaya, gusto ko kasi yung bang ora mismo may makaalam sa ginagawa nila. Kaya, hindi ko na po talaga napigil yung sarili kong hindi magsalita. Gusto kong ora mismo mangyari na maintindihan nila na yung inaabuloy nila pinagpapasasa lang yung mga diakono na yan at mga ano na yan, yung diakono nagpupumilit na hingan yung mga kapatid, ibibigay lang dun sa mga manggagawang nagpapasasa na magmimidi-midi-kwida. At saka isa pa po yan, Brad Badong, yung midi-kwida na yan, buhat ng nauso yung midi-kwida na yan, alam mo ba? Yung mga nagmimidi-kwida yan, pagdating ng lokal namin, akala mo mga kung sino. Parang sila lang ba yung nakakatulong? Yun nga po yung ayaw ng Panginoong Jesucristo eh. Yung pagpapalalo. Dapat nga, pagka nakagawa ka ng mabuti, iisipin mo, sabi ng Biblia, sabihin ninyo, pagkatapos ninyong magawa ang lahat ng mga bagay, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Ngayon, ang malaki po ang espiritu po kasi yan eh. Yung pong itinatawid na budhi ni Daniel Rason, espiritu ng kapalaluan. Kaya tignan niyo po siya palalo. Biruin mo. Ang sabi ng Biblia, prerequisite o mahalagang sangkap ng pagpapasalamat, yung pagpapakumbaba. Sabi sa ikalawang Kronika 7:14 po ngunit kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan, dumalangin, hanapin ang aking muka, talikuran ng kanilang masamang lakad, magpakumbaba, aking diringgin mula sa langit ang kanilang karaingan at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan. Pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ano po ang ginagawa po nila? Nagpapakumbaba ba sila? Kaya nga po nagkaganyan eh. Dahil sa kataasan ni Daniel Rason, biruin mo pati ang Panginoong Jesucristo bobo daw din po ang Panginoong Jesucristo dahil meron din pong hindi natuto sa kanya. Samantalang malinaw naman ang sinasabi ng Biblia, kung bubuin lang yung pagbasa, hindi kayo natuto ng ganito. Ano yung hindi natutunan kay Kristo? Yung kasamaan. Doon sa mga sinabi lang nung isang linggo ni Daniel yung kung si Kristo raw hindi raw natuto yung mga paano ibibintang mo kay Kristo hindi natuto yung miyembro hindi niya tinuloy yung pagbasa. Correct, hindi po niya tinuloy yung pagbasa. Sinabi niya kung kay Kristo raw walang dang natutunan ng miyembro, ba't bibintangan mo yung Diyos ng ganon? Correct. Talagang wala ka na talagang kaluluwang matino. Talagang sa demonyo ka na. Bibintangan mo yung Diyos na
walang naiturong maganda ang Diyos. Diyos yun. Tapos Correct. siya, hindi niya tinuloy kasi ang basa. Kaya ganun. O hindi Opo. niya alam, lahat ba hindi nagbabasa ng Biblia? Maloloko niya ba lahat yun? Yung tinanong niya sa Commonwealth na yung kakilala naming personal yun, yung hindi nakasagot. Si Opo. Joseph. Si Kilala Joseph. po namin personal yun. Malapit sa kanila po yun, ha? Malapit sa Rason family yun. O, Kilala ko rin po yun. Kailan lang po naging malapit sa Rason family yun nung yumaman na po. nung mayaman na, nag-collapse na sila. Pero nung Kumakain po pong, kami sa sa Apalit, kasama namin yun eh. nung pong mahirap pa lang po yun, hampas lupa pa lang po yun. Sinabi mo, yumaman nga sa Rason eh. Yun nga po ang sana po, yung tinutukoy ko na yon na kaibigan ko, marinig niya ako at ako, pinatawad ko na po siya, hindi na ako nagtatanim ng sama ng loob kahit na ganun ang ginawa niya sa akin. Alam niya na yung pagmamahal na itinanim ko sa kanya, sana huwag niya nang gawin sa magiging kaibigan niya. Okay na naginawa niya sa akin yun. Sa kung sino man ang magiging kaibigan niya sa lokal na bago, huwag niya na sanang gawin yun dahil naaawa rin ako sa kaluluwa niya. Hindi tamang paningin ng Diyos yung ginagawa niya na yun. Na ang pag-ibig inaalis nila, yun ang unang-unang utos ng Diyos, pag-ibig. Huwag niya na sanang sa iba yun. Basta't ang alam ko, napatawad ko na siya, minahal ko siya, nakamove on na rin naman ako, ipinapanalangin ko na sana kung paano ako naliwanagan yun, maliwanagan na rin sila. Hindi ko kayo niyayaya, pero ang hiling ko lang sa Diyos, ang panalangin ko, matauhan na rin sana kayo na mabuksan sa isipan ninyo yung mga nangyayari sa Exeter ngayon na hindi kami nagpakasama, hindi kami lumabas sa Diyos, lumabas kami sa sistema ng MCGI na puro kabulustugan.